Ang Hilagang Atlantikong Alyansa ng NATO ay bumuo ng detalyadong plano ng aksyon sakaling magkaroon ng armadong tunggalian laban sa Rusya. Ang dokumento ay tinawag na konsepto ng laban ng panlupa ng NATO. At nangyari ito 3 araw lamang matapos lumabas sa mga kaluraning media ang impormasyon na si Vladimir Putin ay nagtakda ng layunin sa kanyang sariling mga ahensyang pansiguridad na sa taong 2026 ay pabagsakin ang NATO at European Union mula sa loob. Mukhang nagpasya ang alyansa na tumugon hindi ng palihim, kundi ng hayagan hanggat maaari. Kaya sa episode na ito, talakayin natin kung ano nga ba ang nilalaman ng planong ito ng NATO sakaling magkaroon ng digmaan laban sa Rusya at aling mga programa ng alyansa ang naipatupad na at aling ang kasalukuyang isinasagawa pa lamang. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. I-check nyo ngayon mismo dito sa ilalim ng video na ito kung nakasubscribe na ba kayo. Maaring matagal nyo nang pinapanood ang mga episode ko. Pero baka nakalimutan nyo mag-subscribe, kaya pakiusap, maglaan kayo ng ilang segundo ng inyong oras. Mag-subscribe na kayo at lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Kaya magsimula tayo sa kung sino ang gumawa ng dokumento ng NATO at ano ba talaga ang lohika nito. Pinangunahan ng Amerikanong Major na si Andrew Pingree ang pagbuo ng konsepto. Sa dokumento ng NATO, inilalarawan ang 3 pangunahing estratehiya na maaring gamitin at gagamitin ng NATO kung magsisimula ang hayagang digmaan laban sa Rusya. At bilang pangunahing senaryo, tinitingnan nila ang posibleng pag-atake ng Rusya sa mga bansa sa Baltics, Estonia, Latvia at Lithuania. Una, ang unang yugto ng plano ng NATO ay ang pagsagupa mismo sa paglapit pa lang ng kalaban. Balak ng alyansa na gamitin ang mga fighter jet, mga missile at mga drone upang gawing inutil ang mga sistemang misil ng Rusya. Isa sa mga pangunahing target na tahasang binanggit ay ang Kaliningrad region kung saan nakalagay ang mga air defense system at mga sandatang missile. Ibig sabihin, ang unang atake sa teorya ay mangyayari mismo sa exclave na ito na nasa pagitan ng Poland at Lithuania. Handa ang NATO na ineutralisa muna ang rehiyon ng Kaliningrad hanggang sa sakupin ang teritoryong ito at kontrolin ito. Ang pangalawang elemento ng unang yugto ay ang paglika ng tinatawag na autonomong zona sa kahabaan ng mga hangganan ng Russia at Belarus. Ito ay isang protektibong harang kung saan planong gamitin lamang ang mga drone at autonomous na kagamitan. At ang mga sundalong Ukrainian, inuulit ko, ang mga bayaning sundalong Ukrainian ay tinatawag ang lugar na ito bilang kill zone. Sa NATO, tinawag nila ito bilang autonomong zona. Hindi talaga planong maglagay ng mga sundalo ng NATO sa lugar na ito. Kung magpapatuloy ang pag-usad ng mga unit ng Russia, inaasahan na pipigilan sila gamit ang mga drone at robot nang hindi kinakailangang magkaroon ng direktang sagupaan ng mga sundalo. Dito, makikita natin na ang autonomong zona ito ay hindi lang basta ideya sa papel, kundi direktang pagpapatuloy ng kasalukuyang proseso na nabanggit na natin sa mga naunang episode. Noong Setyembre pa lang ng nakaraang taon, matapos pumasok ang humigit kumulang 20 pandigmang drone ng Russia sa himpapawid ng Polandia, isang araw bago ang talumpati ng pinuno ng European Commission tungkol sa kalagayan ng European Union, ipinahayag ni Ursula von der Leyen ang kanyang suporta sa konsepto ng pader ng mga drone para sa buong silangang bahagi. At ngayon, ito ay aktibong isinasakatuparan. Ibig sabihin, ang ideya ay ganito. Nabuin ng buo ang isang pader ng mga drone sa buong hangganan ng Russia at Belarus. Mula noon, ang proyekto ay tinawag na Eastern Flank Watch. Ayon naman sa ulat ng Amerikanong pahayagan na Defense News, sa ilalim ng experimental na programa ng NATO, pinag-aaralan ng epektibong sukat ng autonomong zona ito. Nag-iiba ito depende sa anyo ng lupain. Ang mga militar ng Latvia ay araw-araw na nagsasanay na panatilihin ang ganitong klase ng zone gamit lamang ang mga sistemang walang tripulante na gumagamit ng terminolohiya na hiniram mismo mula sa karanasan ng Ukraine. Dahil sa sandatahang lakas ng Ukraine, may katulad na linya sa kahabaan ng linya ng prente na lubos na binabayo ng mga drone at artilyerya sa loob ng 15 kilometro o higit pa ay hindi opisyal na tinatawag na kill zone o zona ng pagpuksa. Ang opisyal na kinatawan ng alyansa na si Murray ang naglahad ng mismong lohika ng 3 yugto ng pagpigil. Narito ang CP. Unang hakbang, pigilan sila. Pangalawa, pahintuin. Pangatlo, ilagay sila sa posisyon kung saan mapipilitan silang baguhin ang kanilang formasyon at sa mismong sandaling iyon, sila ay magiging tunay na mahina. Ngayon, tungkol naman sa nangyayari kung sakaling hindi gumana ang unang depensa at ang kalaban na isang mabangis at maruming Ruso ay patuloy pa ring sumusulong.
Ang susunod na yugto ng plano ay kinabibilangan ng mga pag-atake sa mga pasilidad militar at mga himpilan ng supply mismo sa loob ng teritoryo ng Russia. Kabilang sa mga posibleng target ang mga paliparang militar, mga pabrika ng depensa, mga tulay at infrastruktura ng riles na ginagamit para sa paglipat ng mga tropa para maihatid ang mga drone at robotikong kagamitan sa loob ng teritoryo ng Russia, balak gamitin ang air transport. Ibig sabihin ay pangpaparachute. At narito ang isang hiwalay at napakahalagang bahagi ng planong ito. Ang pagtaya hindi lang sa kagamitan, kundi pati na rin sa mga tao sa loob mismo ng Russia. Partikular, balak ng alyansa na gamitin ang mga espesyal na unit at umaasa sila sa posibleng suporta ng mga Ruso na kumakalaban sa sarili nilang gobyerno. Ang kanilang mga aksyon ay dapat makagambala sa supply ng mga tropang Ruso at magpahirap sa pagsasagawa ng mga opensibang operasyon. Kasabay nito, malinaw na binabanggit sa dokumento ang isang mahalagang limitasyon, pero hindi sila magiging mga taga-kanluran kung hindi nila ito idinagdag. Hindi layunin ng NATO ang okupasyon ng Russia. Ang pinag-uusapan lang ay ang pagpigil sa paglusob at itaboy pabalik ang mga tropa sa hangganan ng Estado. Ibig sabihin, ang plano ay pananggala ayon sa ipinahayag na layunin kahit nakasama ang mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Pero maaring sumagi sa inyo ang pangunahing tanong na lumitaw din sa akin. Bakit nga ba nagpasya ang NATO na ilantad ang mga detalye ng planong ito sa publiko? Karaniwan, ang mga konseptong militar na ganito kataas ay itinatago sa lihim. At ayon sa datos ng BUILD, ang paglalatala ng mga pangunahing elemento ng konsepto ay dapat magsilbing panghadlang. Dapat maintindihan ng Russia ng maaga kung ano mismo ang mga magiging kahinatnan nito sakaling umatake sila sa isang miyembro ng alyansa. Ito ang klasikong lohika ng pagpigil gamit ang nuclear at konvensyonal na puwersa. Ibig sabihin, hindi itago ang plano para mapanatili ang bentahe ng sorpresa, kundi ipakita ito sa kalaban ng bukas na bukas para ang mismong posibilidad ng agresyon ay magmuhang talo na agad. Bagamat dapat maintindihan na sa likod ng bukas na bahagi ng plano, malinaw na may nakatagong estratehiya na hindi ipapaalam sa mga Ruso. At heto ang isang nakakatawang kwento. Ang mga otoridad ng Rusya, paulit-ulit nilang sinabi na ang Moscow ay walang balak umatake sa isang miyembro ng NATO. Paalala ko lang, noong 2023 pa ito, pati na rin noong 2022 at halos taon-taon, si Putin mismo ang nagsabi na ang Rusya ay walang, ayon sa kanya, alinmang geopolitical, ekonomiko o militar na dahilan para makipagdigmaan sa NATO. Pero, lahat kayo ay dapat tandaan kung ano ang ibig sabihin ng maging isang Ruso. Ang isang Ruso tulad ni Putin ay isang sinungaling na nilalang na hindi mo dapat pagkatiwalaan kailanman. Itong si Vladimir Putin at ang buong entourage niya ay paulit-ulit na nagsabi na hindi kailanman aatakehin ng Russia ang Ukraine. Itong si Putin din ang nagsabi na may mga munting berdeng lalaki raw sa Crimea at na walang hukbong Ruso sa Donbas. At itong nilalang na si Vladimir Putin din ang nagsabi ng Ukraine daw ang umatake sa Russia, kaya nagtatanggol lang ang Russia. Grabe naman. Sabi niya, hindi raw sila ang nagsimula ng digmaan, sila raw ang inatake. Ang Ukraine daw ang umatake sa kanila. Kaya naman, buti na lang at tumigil na rin ang Europa sa pagtitiwala sa mga Ruso. Naiintindihan na ng lahat. Paano ka nga naman maniniwala? Halimbawa, kay kabayong Sergey Lavrov, paano ka magtitiwala sa kalbong anak ng demonyo na si Vladimir Putin? Paano ka magtitiwala sa lasenggong si Dmitry Medvedev? Sa totoo lang, paano ka magtitiwala sa mga Ruso pagkatapos nilang milyon-milyong beses nang labagin ang sarili nilang mga pangako, salita at kung ano-ano pa? Lahat naman siguro ay nakakaalala ng napakatandang video na yon noong simula pa lang ng pagkapresidente. Kahit noong unang kampanya bago ang eleksyon, nung nagpapanggap si Putin na tatakbo raw sa eleksyon. Alam naman nating lahat kung anong ibig sabihin ng eleksyon sa Russia. Sabi niya, ano ba kayo? Hindi kami kailanman aatake sa Ukraine. Hindi talaga. Ano ba kayo? Imposibleng mangyari yon. Tapos, noong 2014, ikinuwento niya na sa Crimea daw may mga munting berdeng lalaki na bumili lang ng uniforme sa military store. At pagkatapos, makalipas ng 1.5 o 2 taon, sinabi niya, oo, nandoon na ang hukbong Ruso. Isipin niyo lang kung gaano kaduwag ang nilalang na yon. Na iniisip niya yon habang, ibig sabihin, hindi pa tuluyang naitatag doon, yung kontrol sa mga teritoryong yon. Magkukunyari tayo na hindi tayo yon. Pero nung na-realize niyang nasakop na niya, bigla siyang, sige na nga, oo, tayo nga yon. Sa madaling salita, ang punto ay hindi kailanman dapat pagkatiwalaan ng mga Ruso kahit kailan sa buong buhay mo. Sa kabuuan, sa isang banda, meron tayong dokumentadong detalyado at na yon ay hayagang inilantad na konseptong militar ng NATO na nakabatay sa totoong karanasan ng mga sandatahang lakas ng Ukraina sa digmaan sa Ukraina. Kasama na ang teknolohiyang sinusubok na sa praktika ng mga autonomous na sona sa kahabaan ng silangang hangganan.
Sa kabilang banda, paulit-ulit nating naririnig ang opisyal na pagtitiyak ng Moscow na wala silang planong salakayin ng alyansa. Pero sa hindi malamang dahilan, naghahanda sila ng mga base para sa pag-atake at nagsasagawa ng mga sabotahe sa buong Europa. Ngunit ang mismong pagpupursige ng NATO na ilantad ang ganoong detalyadong plano sa mismong panahong ito, makalipas lamang ang 3 araw matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa layunin ni Putin na buwagin ang alyansa mula sa loob, ay nagsasabi na ng lahat. Ang tiwala sa mga katiyakan na ito mula sa Moscow sa mga kanluraning punong himpilan sa kabutihang palad ay nabawasan na ng husto, kaya't napagpasyahan nilang ipakita na agad sa kalaban ang kanilang mga baraha. Hindi para takutin ng maaga, kundi para lang mawala na sa Moscow ang anumang ilusyon tungkol sa magiging halaga ng anumang pagtatangkang subukan ang ika-5 artikulo ng Ukraine. Gayunpaman, para subukin ito, dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong mga opinyon at konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.